Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Marcos, Kapitulo 1, versikulo 21 hanggang 28. At ang ebanghelyong ito ay tungkol sa pagpapahayag ni Jesucristo sa loob ng sinagoga sa araw ng pamamahinga. At sa kanyang pagtuturo ay namangha ang lahat, sapagkat ang kanyang mga salita ay may kapangyarihan, hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. At habang naroon si Jesucristo sa loob ng sinagoga, ay may isang lalaking sinasapian ng masamang Espiritu Santo ang pumasok. At ito'y sumigaw, "Ano ang pakay mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang kami puksain? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos." At kung mapapansin natin, may tatlong mahalagang bagay sa ebanghelyong ito. Ang unang-una, ang isang tao na sinasapian ng masamang espiritu ay maaaring makapasok kahit sa tahanan ng Diyos, sa sinagoga kung saan ipinapahayag ang salita ng Diyos. Pangalawa, ang taong ito ay nag-iisang tao. Ngunit ang paglalarawan niya sa kanyang sarili ay tila ba siya ay marami. Kaya sinabi niya, "Ano ang pakay mo sa amin?" Hindi niya sinabing, "Ano ang pakay mo sa akin?" At ang ikatlong bagay, ang tingin niya kay Jesucristo ay naparito upang puksain siya o pahirapan. Tatlong mahalagang bagay na mahalaga sa ating buhay. Na maaaring ang isang tao ay nasa loob ng simbahan, kasama sa mga ministeryo o organisasyon ng simbahan. Ngunit maaaring hindi siya malaya sa masamang espiritu. Pangalawa, makikita natin na ang isang tao ay may masamang espiritu kapag siya ay nag-iisa o iisang tao, ngunit marami siyang pagkatao. Sa ibang bahagi nga ng ebanghelyo, tinanong ni Jesucristo, "Ano ang pangalan mo?" At sinabi ng masamang espiritu, "Pulutong." Sa English ay legion. Ang ibig sabihin ay dagsa-dagsa, marami ako. Maaari nating sabihin na ang isang tao ay isang tao, ngunit maraming pagkatao sapagkat siya ay hati-hati. Ang isang taong hati-hati ay isang taong baha-bahagi. Hindi siya iisang tao o isang taong walang kabuuan. Kaya siya ay wasak. Maaari nating sabihin na ang isang taong sinasapian ng masamang espiritu ay maaaring nasa loob din ng simbahan, katulad ng taong ito na nasa loob ng sinagoga, ngunit isa lamang yun sa kanyang mga pagkatao. Maaaring isang maliit na bahagi ng kanyang buhay, sapagkat may iba pa siyang buhay. May buhay siya sa labas, may buhay siya sa mga kaibigan, may buhay siya sa kanyang kasalanan, may buhay siya sa mga maling ugnayan. Ang ibig sabihin, ang taong hati-hati, ang taong baha-bahagi, ang buong buhay niya ay wala pa sa kamay ng Diyos. Isang maliit na bahagi lamang ng buhay niya ang nasa kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga ang isang tao ay wasak, isang tao ay hati-hati. At ang konsekwensya, ang tao ay magulo ang isip, isang taong lito. Maaari nating sabihin at ito ay obserbasyon natin, na maaaring kapag araw ng linggo ang isang tao ay nasa simbahan, naglilingkod doon. Ngunit yung iba pang mga araw ng linggo, maaring ay naroon siya sa iba't ibang lugar at hindi Diyos ang pinaglilingkuran.
at hindi Diyos ang sinusundan. Isang taong hati, isang taong wasak, isang taong basag ang pagkatao, isang taong lito, isang taong naguguluhan. At ang huling larawan ng isang taong may masamang espiritu na sinasabi sa ebanghelyong ito, ang tingin niya sa Diyos ay dumarating para siya ay pahirapan, para siya ay puksain, na para bang walang mabuting gagawin ang Diyos sa kanyang buhay. At makikita natin na maaaring totoo nga ang tao ay nasa loob ng simbahan, ngunit mabigat sa kanya ang ginagawa niya sa loob ng simbahan. Sapagkat para bang ang Diyos ay inaagaw o kinukuha ang kanyang oras, ang kanyang panahon o ang kanyang buhay. Kapag ang isang tao ay nag-iisip na siya ay pinapahirapan ng Diyos, lahat ng gawain na ginagawa niya patungkol sa simbahan, patungkol sa pananampalataya o patungkol sa Diyos ay mabigat. Siya ay nawawasak, siya ay madaling mapagod, siya ay madaling magsawa. Kaya nga, ang ginawa ni Jesucristo sa ebanghelyong ito, siya ay nagsalita at ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Inutusan niya ang masamang espiritu, sinabi niya, tumahimik ka, lumabas ka sa kanya. Ang ibig sabihin, tumahimik ka upang ang taong ito ay magkaroon ng katahimikan, magkaroon ng kapayapaan. Ang salitang kapayapaan, shalom, sa Hebreyo, galing sa shalom. Ang ibig sabihin, wholeness, integrity, isang taong buo. Hindi na isang taong wasak, isang taong bahabahagi. Ang kapayapaan ay paggawa ng Diyos sa tao na siya ay buuing muli. At ito ang sinabi ni Jesucristo, lumayas ka masamang espiritu, sapagkat nais kong buuin muli ang taong ito. Gawin siyang iisang tao lamang. Isang tao na may isang buhay lamang at ang buhay niya ay para sa Diyos lamang. At ang ebanghelyong ito ay nagsasalita sa ating lahat. At maaari, kung makikita natin ang ating buhay ay isang buhay na bahabahagi, walang kaisahan, walang isang layunin, walang isang kahulugan, ang ebanghelyong ito ay dumarating sa atin bilang mabuting balita. Sapagkat sinasabi sa atin ng Panginoon, magkaroon ka ng katahimikan. Palalayasin ko, palalabasin ko ang anumang nagwawasak sa iyo, ang anumang naghahati sa iyong pagkatao. At ikaw ay magiging isang buong tao sa harapan ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.